Yes, partner, naririto nga tayo ngayon sa International Media Center kung saan sa aking likuran ay makikita ninyo itong widescreen kung saan napapanood naman natin mula sa Davao ang kanilang press conference. Ukol pa rin po yan sa roll-on, roll-off. Ito ay mula sa Davao, San Jensan at patungo naman ng Betong sa Indonesia. At kanina ay nasuksihan din natin itong Prosperity for All Summit 2017 kung saan ay tinalakay naman ang pagpapalago ng mga micro, small, medium enterprises o yung mga maliliit na nagdenegosyo sa ating bansa. At ito nga ay dinaluhan bilang keynote speaker nitong si Malaysian Prime Minister Najib Razak kung saan sinabi niya, it is only through boosting the economy that we can share prosperity. Ang ibig sabihin sa pagkakaroon ng sustainable, inclusive, and equitable growth ay dapat walang maiiwan sa lahat ng sektor ng lipunan. Yan ang kanyang maging mensahe at hinikayat din ni Prime Minister Najib Razak ang mga kabataan na magnegosyo, lalong-lalo na yung mga nandoon sa mga malalayong probinsya. Dahil ito ang magiging susi, ika nga niya, para lalo pang mapalago ang mga tao na naghihirap, lalong-lalo na yung mga hindi maabot ng tulong dahil na rin sa kahirapan ng mga bansa, katulad na lamang ng Pilipinas. At binigyang diin din niya ang importansya naman ng pagnenegosyo ng mga kababaihan. At specifically, sinabi niya na importante na mabigyan sila ng training, particularly doon sa mga negosyo na makakapagbigay sa kanila ng kaalaman, dagdag na training na magagawa lamang nila in the comfort of their own homes. Yan ang mga mensahe na ibinigay naman ni Malaysian Prime Minister Najib Razak. At ito ay anumang daw tulong na ibibigay sa mga kababayan natin ay makapagdadagdag din lalo ng dignidad sa kanilang pamumuhay. At ito ay magagawa sa isang sustainable growth and development at ito ay sa pagtutulungan ng bawat isa sa atin. At nabanggit din dito sa Prosperity for All Summit na 90% ng mga nagnenegosyo dito sa ating bansa ay napapabilang sa micro. O ito yung partner, yung mga nagbibilong doon sa mga may sari-sari store, yung mga maliliit talaga ng mga negosyo. Napakarami natin yan. Alam naman natin, pagka may mga nagtayo ng isang sari-sari store sa isang lugar, para bang mga kabuti na nagsusulputan yan at naggagayahan. So, yan ang traditional na nakikitang negosyo doon sa mga micro na mga entrepreneurs. Pero, of course, 9% naman ay pinaghahatian ng mga nagnenegosyo doon sa merong small and medium enterprises. So, napakalaking porsyento, 99% sa kabuuan ang micro, small, and medium enterprises ng ating bansa. So, talagang dito tinututukan ng husto sa pulong na ito ang pagpapalago ng ating ekonomiya sa pagbibigay sa kanila ng tamang direksyon para nang sa gayon ay lalong umunlad ang ating bansa. Samantala, bukod dyan sa summit na yan, kanina nga, Prosperity for All Summit, ay ilan din na mga nakaschedule ngayong araw ang ating inaantabayanan. Ito nga ASEAN Leadership Forum, idaraos po sa Manila Hotel. At bukas naman po ay ang pagpupulong ng mga heads of state. Dahil po dyan, inaantabayanan din ang pagdating ng heads of state na mamayang hapon. Tulad na lamang po ni Cambodian Prime Minister Hun Sen, Indonesian President Joko Widodo, Myanmar State Councilor and Foreign Minister Aung San Suu Kyi, Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha, Lao President Bunyang Vorachith at Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong naman ay nauna nang bumisita sa bansa kahapon. Alam naman ho natin dumating na si Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah at Malaysian Prime Minister Najib Razak na kanina nga ho ay nakapagbigay na ng kanyang talumpati dito naman sa Prosperity for All Summit 2017.